binanggit mo na nagkaroon ng increased benefits sa PhilHealth, lalong-lalo na sa dialysis. Uy, ako po ang dahilan kung bakit naging libre ang dialysis kung sa aking batas na Universal Healthcare Law. At yung pagpapatupad ng batas na yan, panahon pa ni Tatay Digong, 4 na libreng dialysis na yan kada taon. Ano ba sinasabi mong karagdagang benepisyo pag dialysis? Wala. Yan po ay ginawa na ng gobyerno panahon pa ni Tatay Digong. Ulol. Sisinungaling ka dyan. At kung meron mang karagdagan na mga benepisyo, dapat lang dahil ayon sa batas na aking isinulong at naisa batas, lahat ng pondo ng PhilHealth galing sa kontribusyon ng mga miyembro, galing sa subsidiya ng mga gobyerno para dun sa mga hindi makabayad ng premiums, galing sa sin taxes, lahat yan ay dapat mas mataas na benepisyo sa mga miyembro o di naman kaya mas mababang kontribusyon. Pero anong ginawa mo? Ginastos mo ang pondo ng PhilHealth para sa infrastruktura na kung saan kumikita ang mga congressman at mga senator. At ngayon sasabihin mo, wow, may additional benefits na ang PhilHealth. Matagal nang dapat additional benefits kung hindi mo hinayaang prakutin ng mga senator at congressman ang pondo ng PhilHealth. At yan nga ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema at nag-issue na ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa paggagastos at paglilipat ng mga karagdagang halaga pa. Pero matapos na bilyon-bilyon na ang nailipat at ginastos mo na, pati doon sa mga proyekto na meron ng pondo galing pa sa mga foreign donors. Iba yan ang sabi ng Korte Suprema doon sa oral arguments. Talaga namang yan ay kawalang iyaan pagdating sa paggastos ng pondo ng bayan. Kasi malinaw na malinaw yung batas. Ako autor nun. Hindi po pwede gamitin ang pondo ng PhilHealth kundi para sa karagdagang benepisyo ng miyembro at pagpapababa ng premiums. Ginamit ko sa infrastruktura, yung mga pinili mo pang infrastruktura sa ayon sa sarili mong abogado sa Korte Suprema, meron ng mga nakalaan ng pondo galing pa sa mga dayuhang nagpopondo.